So our third topic is about conic sections. The first conic sections we are going to discuss is the parabola. These are some of the example figures of parabola, wherein you have the what we call vertex, the directrix, the focus, denoted by F, the directrix. So the axis of parabola here is vertical and this one is horizontal. Basta kung ano yung humahati doon sa ating parabola, yun yung ating axis. Then latus rectum, yung distance hanggang dito, hanggang doon. Then yung Q1 tsaka Q2, yung any point dito or yung dulo naman ng latus rectum. Yan. Then yung P, any point dito sa ating parabola. Ito namang length ng latus rectum 4A, yung buo kasi yung latus rectum. So anyway, ito lang yung basic illustration ng ating parabola. So marami tayong equations na involved dito sa parabola na to, even dun sa next topic na conic sections. Pero yung basic lang yung pag-aaralan natin dito. And then we have what we call the eccentricity. Ito minsan lumalabas sa board exam, no? Eccentricity. Itong tatlo. Then we have also a standard form for parabola. So parang dun sa circle lang kanina, meron ding standard tsaka general form. Again, yung coordinate ng ating vertex, h at k din. So, ano ba yung mga standard form? So, una ito. So, quantity y minus k square is equal to 4a quantity x minus h. Yung k, tsaka yung h, fixed na mga yan, no? Kung ano yung kasama ng x, yun lagi yung h. Then, kung ano kasama lagi ng y, yun yung k. So, yung equations na to, ganito yung ating equations kapag daw yung axis, ang axis ay ito, is parallel to OX. Yung x-axis actually yun. Yung OX. OX. Yun yung x-axis. And then, may opening tayo dito na tinatawag. So, opens to the right. Titignan nyo lang lagi dito, no? Positive 4A to. Kapag yan ay naging negative 4A, opens to the left. And then, yung letter C tsaka D, yung axis naman daw ay parallel doon sa OY. So, ibig sabihin yan, naka-opens up yung ating parabola or opens downward. Okay, so again, pag positive yan, opens upward. So, ito yung figure niya. Kapag yan naman ay opens downward, so negative yung nandito. So, kaya lagi yung kasama ng y at yung x ay h. So, apat na yung ating equations. So, ulit, ito ay opens to the right. So, ito ay opens to the left. Then, ito opens upward. So, ito. Then, ito ay opens downward or concave downward. Then, yung length ng ating latus rectum kanina na 4A, actually, ito yon. Ayan. So, masasolve natin actually dito yung distance niya hanggang doon sa directrix na A. So, later on, dun sa mga exercises, gagamitin natin lahat ng to. So, how about if the vertex is at 0, 0? Ibig sabihin ng at 0, 0, yung h tsaka k ay 0. So, ang gagawin niyo dun sa mga formula dun sa previous kanina, discussion, gagawin nyo lang 0. So, halimbawa dito, so isi-0 nyo lang to. So, ang matitira nun ay x square minus 4ay na lang. So, similar lang dun sa nauna, dun sa tatlo. And then, we have general equations of parabola. So, ito yun, dalawa. So, ano bang gamit nito? Usually kasi, meron tayong mga ibang unknowns na pwede yung isolve agad-agad gamit yung mga formula and then yung mga variables dito or coefficients. Like yung C, D, E, F. So, pwede mo isolve yung mga yan or gamitin sa pag-solve. So, hindi na natin i-discuss yung mga ganon. Okay, so, example, reduce to standard form the equation 2x squared plus 2x plus 3y equals to 0. So, this is in general form. Ngayon, gagawin natin siyang standard form. So, ano ba yung i-apply nyo dito? Again, completing the square tsaka factoring. So, ang pwede nyo lang i-factor dito or i-complete yung square ay yung x lang. Kasi unang-una, wala ka namang y square. Otherwise, pag ang given mo ay may y square,
Siyempre, ang i-complete mo ng square ay yung y. Okay? So dito, meron tayong 2x square plus 2x plus 3y equals to 0. Yan. So, i-complete natin yung square ng x. Pero bago yon, gawin muna nating 1 yung coefficient ng x square by dividing both side ng equations by 2. So, ang mangyayari nun, x square plus x plus 3 halves y equal to 0. Okay? And then, ang susunod yung gagawin, isiwalay ninyo yung 3 halves y. Okay? So, ito na yon. Ililipat nyo sa kabila. So, ito na yon. So, negative 3 halves y. And then, yung natitira dito, yun yung i-complete ninyo. Again, gagamitin nyo yung b over 2 square, wherein your b is 1. So, 1 half square. So, that is 1/4. So, you need to add 1/4 both side ng equation. So, plus 1/4 plus 1/4. Okay, so ito yun, 1/4, 1/4. And then from that, meron ka ng square of binomial dito. Then how about dun sa right side? Kailangan walang coefficient yung y dito na matitira. Okay, so ifa-factor out nyo yung coefficient ng y, which is negative 3 halves. Okay, so kapag pinactor out natin yan, yung negative 3 halves, y lang to. How about yung sa 1/4? And, paano ba naging negative 1 over 16 yun? Okay? So, ang una nyo lang gagawin is divide nyo ito. Divide nyo ng 3 halves or negative 3 halves. Kaya negative 1 over 6 tayo. Okay? So, ano bang gamit nito pag na-transform na or na-reduce na natin into standard form? So, malalaman na natin yung vertex dito, yung h, tsaka k. And then, similarly, dun sa length ng ating latus rectum na 4a. And then, dito kung mapapansin niyo, meron kayong quantity x plus 1 half square. Then, equal to negative 3 halves. Kapag nakita nyo yan, kapag meron kang quantity x square, and then negative yung coefficient dito, ibig sabihin concave down. Yun actually yung pinag-aralan natin dito kanina sa mga equations. So, actually, ang kamukha nun ay yung nasa letter D. So, concave down tayo. So, lagi yung titignan itong mga to or magre-refer kayo lagi dito once na meron kayong may solve na standard form para alam niyo yung opening. So, later on, pag nasanay na kayong mag-solve or mag-drawing ng parabola, madali na lang to. Hindi nyo na kailangang i-memorize. So, dito makikita natin yung h. Again, yung laging kasama ng x. Since plus ito at meron tayong x minus h dun sa equation or dun sa standard form, so therefore, ang h mo dito ay negative 1 half. So palagi yan. Kapag nakakita kayo ng positive, ibig sabihin negative yung h. Okay? Dito naman, since negative 1 over 6 to, therefore, ang k mo dyan ay 1 over 6 lang. Positive. Okay? Hindi yung ating 4a, yun yung actually 3 halves. So, therefore, ang length ng iyong latus rectum ay 3 over 8. Yung a na yan, yun yung actually nandito. Yung a dito, saka doon. So, pwede mo i-drawing yung directrix. Even yung focus. Yung distance niya mula doon sa vertex, ito actually yung h saka k. So, ito yun. So, the curve opens downward. Again, dahil dito yon sa sign dito. Downward, then h. Yun, galing dito, and then k, 1 over 16. Ito, plinat ko siya gamit yung isang application. So, ito actually yung ating h, k. Hindi naman required yung directrix tsaka yung length ng latus rectum. So, di na natin kailangan i-drawing. Reduce lang sa standard form. So, sa exercises, doon natin gagamitin yon or i-apply. So, dito. So, reduce the equation to standard form. Plot the vertex. So, ang vertex ito, h k. Focus. Yun yung distance mula doon sa vertex. Yun yung actually A. A distance, ibig sabihin, yung A na na-solve mo,
from that, magdodrawing ka ng halimbawa dito. So, 3/8. Ito yung focus. So, bali ito, yung x-coordinate hindi naman nagbago. So, 1/2 pa rin yan. Then, yung coordinate natin sa y or y-coordinate sa focus ay yung ating nasolve na 5/24. Negative. Yung end ng latus rectum yung nasa dito, sa gilid. Kung mag-drawing lang kayo ng horizontal line mula dito hanggang doon, okay. So yun na actually yung ating latus rectum. So dito pa lang tayo nagpapakita ng example kung paano mag-solve dito. Okay, so from that, tignan nyo ulit yung A. So but take note, ito ay 2A. So 2A din to. Okay, so therefore, so substitute nyo lang yung A dito. So 2 times 3/8. So maging positive 1/4 na to. So ang x-coordinate natin ay positive 1/4. And then yung y, syempre yung y-coordinate din dito kasi pareho lang yan. So negative 5/4. Okay, and then dito sa kabilang latus rectum, kasi ends of latus rectum ang hinahanap. So dito naman magmo-move tayo pa kaliwa from negative 1/2. So mula dun sa negative 1/2, mag-move tayo pa kaliwa. So minus, and so 5/4. Take note, mula dun sa negative 1, magpapakaliwa pa tayo. So another 2 times 3/8. So 5/4. So negative, ano nga yun to? So ang x mo dyan ay negative 5/4. So yung y, again, pare-pareho lang naman sila ng y-coordinate. So negative 5/24. So again, ito kanina ay 3/8 mula dito hanggang dito. Dito tayo sa number 1. So ang given equation, y square minus 12x plus 24 equals to 0. Yung nandito kanina sa taas, x square yung nandito. So x yung kinomplete ng square. So dito, y. Kung mapapansin nyo, y square lang tayo, wala tayong kasamang ibang y na variable. So therefore, yung y lang dito sa kaliwa. So y square lang siya. And then sa kanan, yung dalawang term na ito. So 12x plus 24 or minus 24. So ay minus 24. Again, factoring. So wala tayong i-complete ng square dito. So y square lang yan. So equal to factor of yung 12. So x minus 2. Then from here, we can determine the value of h and k. So h, again, yun lagi yung kasama ng x. So ang h natin dyan ay 2. And then yung k, syempre, since wala siyang kasama, 0. Okay, and then yung ating length of latus rectum, 4a, yun yung 12. Okay, and then since positive to, so therefore, ang opening ng ating parabola ay opens to the right. Again, ito yung ating vertex coordinate. So okay na tayo dun sa first requirement, standard form na. So ito yan. Then plot the vertex. So yung vertex natin dyan ay ito. So bali, assuming ito yung ating x tsaka y axis. Ito yan, 2 and 0. So plot natin yung focus. Take note na yung mula dun sa vertex hanggang dun sa focus, yun ay A. So ang A natin dito kanina ay A is equal to 12/4 or 3. Okay, so from 2, from this point, mag-adjust tayo na 3 units. So nandito yung ating focus. So kung dito ay A ay 3, so therefore ito ay 2 plus 3. So therefore, ang coordinate nito ay 3 tsaka 0. Okay, itong mga to, kahit di nyo na ilagay yung dimension. Coordinate lang importante. Then ends of latus rectum. So ang latus rectum natin ay dito. Take note, 2a, 2a. So ito yun, latus rectum. Bali 4a yan. So yung 4a natin dyan ay 12.
Actually, ito na yung length ng latus rectum, 4A or 12. So, bali ito ay 2A. So, 2 times yung A, 6. So, ang coordinate nga din nito ay yung X ay 5 at yung Y ay 6. Ayan, mula dito hanggang doon. So, same lang sa baba. So, mula dito hanggang sa pababa ay 2A din. So, bababa tayo. Therefore, negative 6. So, 5 tsaka negative 6 to. So, okay na. Nasatisfy na natin lahat. Yung directrix, kung gusto yung i-drawing, okay lang din. Ang distance ng directrix hanggang dun sa vertex ay A din. So, therefore, yung 3 units dito, gagamitin natin siya papunta sa directrix. So, 3 units dito. 1, 2, 3. So, ito yung ating directrix. D, tsaka D prime. Halimbawa dito ay 4 quantity x plus y. So, kailangan nyo siyang gawing 4x plus 4y. Yan. Saka yung mag-complete ng square. Then, same lang dito. So, kailangan nyo gawing 12y minus 12x. And then, pagsamahin nyo yung y square saka yung y. Basta kung ano yung merong square, siya lagi yung nasa kaliwa. O, doon naman tayo sa number 2. So, meron tayo again, y square. So, wala siyang kasamang y na variable. So, therefore, siya lang yung nasa kaliwa at yung dalawa ay lilipat sa right side. So, negative 8x minus 16. And then, yung coefficient ng x ay negative 8. So, pa-factor out nyo yun. So, x minus 4 plus 2. So, from here, we have h and k. So, h, yun lagi yung kasama ng x. So, ito ay plus. So, therefore, negative 2. Then, yung k ay 0. Then, yung ating 4a, yun yung 8. So, ang a natin ay equal to 2. So, since meron tayong y square, tapos negative, so, ang opening ng ating parabola ay to the left. So, i-plot natin yung vertex na negative 2 tsaka 0. And then, next ay focus. So, again, mula dito sa vertex, magmo-move tayo. Alam natin na yung parabola ay to the left. So, to the left yung parabola. So, i-plot natin yung focus gamit yung A. So, magmo-move tayo ng 2 units kasi yung A natin ay 2. So, 1, 2. So, therefore, kung ito ay negative 2, ito ngayon ay negative 4. So, ang focus natin dyan ay negative 4, 0. Then, next, end ng latus rectum. So, alam natin, ang end ng latus rectum, itong dalawa, ito yung vertex na h at k. Ayan. So, meron tayong focus. Then, next, from focus, aangat tayo ng 2a. 2a yon. So, 2 multiplied by 2, 4 units. So, 1, 2, 3, 4. Then, sa baba, pareho lang. So, 1, 2, 3, 4. So, ang given equation ay x square equal to 4 quantity x plus y. So, i-rewrite natin yung given equation. So, x square equal to 4x times 4y. So, x square minus 4x to 4y. Complete natin yung square nito. So, x square minus 4x. Gamit yung b over 2 square. So, 4 yung b. So, 4 over 2 square. So, that is 4. Plus 4 plus 4. 4y plus 4. We can now write this as square is equal to factor out 4 y plus 1. Basta lagi nyo titignan yung factor nyo dito, yung coefficient lagi ng y. Kung negative yan, hindi negative yung i-factor out niya. Okay, so meron na tayong h sa k ngayon. Ang h dyan ay 2, yung kasama lagi ng x, at yung k ay, since ito ay plus 1, so magiging negative 1 yung k mo dyan. Then yung ating 4a is 4. So therefore, ang ating a ay 1. So meron na tayong vertex. So 1, 2. And then, negative 1. So negative 1 dito.
Ito yung ating x, y. Then since positive to, then x square, meron tayong, so concave up yung ating parabola. Although may mga software na pwedeng gamitin pang trace ng mga curve, pang check nyo lang yung mga yan. Yung analytical, kayo pa rin ang gagawa. Okay, anyway, ito yung ating vertex. So, ang coordinate niya ay 2 and negative 1. Then A is 1. So, from that, we can draw the focus. So, ito yung A, ito yung focus, ito yung ating vertex na H at K. From negative 1, tataas tayo ng 1 unit. So, napakalit lang din. So, magiging 0. So, therefore, 0 dito. Nasa x-axis lang tayo. So, ang coordinate niyan ay 2 and 0. Ito yung focus. Kasi ang A natin ay 1 lang. The next, ends of latus rectum. Again, ito ay 2A. Ito, 2A din. So, mula dito, kakaanan tayo ng 2A or 2. Okay, 2A. So, 1, 2. So, kung 2 yun, mula dito sa 2 units, kakanan tayo ng 2. So, magiging 4. Then, similar lang dito. From 2, kakaliwa tayo ng 2A. So, 2 minus 2, 0. So, dito ngayon yung isang end ng ating latus rectum. So, therefore, ito yung ating curve. Again, pwede nyo i-check yung solution ninyo gamit yung mga app na available online or mag-assign kayo ng value dito. Kung halimbawa, ang in-assign mo ay 0 yung y, dapat ang makuha mong x ay 0 tsaka 4. So, try natin. Yung y ay 0 plus 1. So, tama yung ating figure. So, yung iba kayo nang bahala.